So, paano tayo natagal? Paano tayo makakalagpas dyan? Sabi ni James, chapter 1, simula 22 hanggang 25. Let's pa-ready yung James chapter 2, Santiago. Pero yung James chapter 1 muna, babasahin ko na. Sabi sa James 1, 22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Diba? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos na ating nababasa, ating naririnig. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo inyong sarili. Okay? Dinadaya ninyo inyong sarili. So, kung pinapakinggan mo lang daw ito, pero hindi mo siya ginagawa. Para bang yung nagbilin si nanay, sabi niya, lalabas ako ha, huwag kayo maglalaro dyan. Pag nagbasag yung mga pasok ko dyan, muebles, lagot kayo. Sabi niya, opo, nay. Sige, umalis si nay. Pagbalik, basag lahat. Bakit? Naku, pero hindi rin ginawa. Naglaro pa rin. Okay, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Sino dito ang hindi tumitingin sa salamin? Taas yung kamay nyo, ako lang ba? Ako hindi ako tumitingin sa salamin kasi nakikita ko yung mga puting buhok ko. Dumami na, ang dami na pala. Wala ko may tiwala ka sa Okay, pero tumitingin tayo sa salamin, di ba? Ay pag tumingin ka sa salamin, nakita mo may dumi. Alis ka ba na hindi mo alisin yung dumi? Alis pa kayo? Anong gagawin nyo? Ay, may dumi pala. Baka makita nito. Alisin ko. Okay? So, sapagkat ang nakikinig daw ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Sabi niya, ay, bagong gising, dami ko palang morning glories. Okay lang. Malis na lang, hindi na pinansin. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ang tao daw na nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod, obedience. Sa kautosang ganap, naganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Take note, may kasamang pangako ito. Pagpapalain ng Diyos yung mga sumusunod sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. James chapter 2 verse 14 tsaka sumusunod. Tingnan po natin. Verse 14. Yan. Hindi ko sinulat dito. Kaya babasahin. Kasi mahaba. Sabi ni Santiago, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbis ka at magpakabusog. Pero wala ka namang inaabot. Asa na yan? Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka na ng Diyos, magbis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailan. Anong silbi nyo? Diba? So, aalis siya, ganun pa rin. Wala pa rin siyang maisot at wala pa rin siyang makain. Basta sinabing humayo ka at magpakabusog. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang pakikinig sa salita ng Diyos, doon nagmumula yung pananampalataya, sabi ni Paul. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Yun lang, yung faith na yan,
kung hindi mo sinasamahan ng mabubuting gawa, hindi nakikita sa iyo, hindi mo pinapamuhay, wala rin siyang kwenta. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa at papakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Pwede ba natin gawin yun? Yung pananampalataya natin, hindi kasi yan nakikita na may pananampalataya ka. Pero yung pagsasapamuhay mo, yung gagawa ka ng mabuti dahil nananampalataya ka, yun nakikita yun. Nakikita ng maraming tao. At yan, pwede kang makadamay. Ano kasi tawag doon, yung maka-influensya o maka-win ng maraming tao doon sa nakikita nilang ginagawa. Yan. Okay? So, samahan natin. Sumampalataya ka na. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman yan. Ito, hindi. Ang mga demonyo ay sumasampalataya rin. Nanginginig pa. Nanginginig pa. So, ano ngayon ang kaibahan natin sa mga demonyo? Kung pareho silang nananampalataya. Hindi sila pwedeng sumunod. Basta naniniwala lang sila sa Diyos. Bakit? Naglingkod na sila sa Diyos noon nagrebelde lang sila. Alam nila na mayroong Diyos. Kaya, sinabi ko na ito doon sa klase ko noon sa Amen. Sabi ko, sa impyerno, walang ateista. Dito sa lupa may ateista, di ba? May mga teacher kayo, ateista. May mga may encounter kayo, katrabaho, ateista. Ang ateista, hindi naman sa sinasabi nilang walang Diyos. Dinidinay nilang Diyos. Pero pagdating sa impyerno, walang ateista doon. Bakit? Makikita nila na, ay, may Diyos pala. Kasi totoo yung impyerno. Totoo pala may Diyos. Yun lang, huli na. Nandun na sila. At sabi ng salita ng Diyos, yung nandun ay hindi na pwedeng lumipat. Bakit? Mayroong malaking gap. Diyan. So, hintayin mo pa bang pumunta sa impyerno para maalis ang iyong pagiging ateista? Hindi na siguro. Yan. So, sa atin, itigil na natin yung nakikinig lang ng nakikinig. Ganun din naman pagkain ka ng kain tapos hindi ka nagbabawas. Anong mangyari sa'yo? It's either na maimpacho ka or yung kabagan ka o magka-problema ka sa bato. Pag palagi kang kumakain, di mo nilalabas, di mo dumi. Itigil na rin natin yung palaging nakikinig pero at nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero hindi mo naman ito sinusunod. Hindi mo naman ito ginagawa. Okay? Yung ating pakikinig must be yung resulta ng ating paggawa. Or, balik na rin to, yung ating mga paggawa, pagpapakita ng mabuting gawa, ay dapat resulta ng ating pakikinig or pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, yung ating pundasyon, yung pundasyon na sinasabi dito is obedience to the Word of God. Ito, nirap up. Ito yung conclusion ng ating Panginoon Jesus. Magmula sa kanyang itinuro sa chapter 5, yung mga Beatitudes, yung patungkol sa law, and everything. Narinig nilang lahat yon, pero isa lang ang dapat nilang gawin. Sundin. It's either sundin ito o hindi. So kung hindi mo sinunod, may susunodin kang iba. Susundin. May susundin kang iba. Kasi dalawa yan Balikan natin sa Genesis chapter 1. Chapter 3. Ang sabi ng Panginoon ay kay Adan at kay Eva, huwag niyong kakainin ito. Itong prutas na ito. Diba? Yun ay command ng Diyos. So na kay Adan at kay Eva na sundin yun. Meron pang isang gumulong. Sabi niya, pag kinain niyo yan, magiging Diyos kayo. Ha? Parang ganda na, di ba?
Di ba, ang sarap pakinggan yung magiging Diyos ka. Ha? Pag Diyos ka kasi, pwede mo ikuman yung mga angels, gawin nila to, pwede mo gawin to. Di, sabi ni Eva, o nga, no? Sige nga, agatin ko nga. So, sino yung pinakinggan niya? Sino yung sinunod niya? Hindi ang Diyos, ang Diablo. Ganon din sa atin. Naririnig natin yung salita ng Diyos, pero hindi mo ito ginagawa, may sinusunod kang iba. May sinusunod kang iba. Pwedeng ito ay katuruan ng tao, pwedeng ito ay kasabihan ng mga matatanda, pwedeng ito ay mula sa bulaang propeta, or worse, baka ito ay bulong ng Diablo sa atin. Ayan. Okay, so ngayon, dahil dito, sa conclusion na to, sabi ng mga tao, 28-29, in closing, 28 and 29, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang mga tagapagturo ng kautusan na tinutukoy dito ay ang mga Pariseo at saka mga eskriba. Okay. Nagtuturo sila pero walang authority. Bakit walang authority? Iba yung tinuturo nila sa kanilang ginagawa. Iba yung sinasabi nila, iba doon sa nakikita ng mga tao sa kanila. Ayan. Sa atin din naman. Nakikinig tayo, nag-aral tayo, sa amin, nagtuturo kami, pero expect nyo na dapat may ginagawa rin na maganda. May ginagawa na, may kalakip na mabuting gawa. Sige tayo tumayo. At tinatawagan ko na rin yung ating communion servers.